Isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Nagbabalik si Kuya Koy sa Garden of Kuya Koy. Ito yung ating mga free range chicken na papanit na, uubos na yung mga damo dito sa ating kulungan. Kaya't kapag maganda yung panahon tulad nito, binubuksan ko yung gate at hinahayaan ko lang na lumabas yung mga manok tulad nito para sila ay makagala dito sa aking lawn at makapagtuka ng mga damo. Kasi kung hindi, aasa sila sa mga feeds na binibigay ko. Ngayon medyo kinapos ako sa feeds, hindi ako nakapagdala ng stock, kaya't kinakailangan talaga may alternatibong pamamaraan para mapakain ng maayos yung mga manok. Meron naman ako mga alternative na patuka tulad ng mga bunga ng aking papaya doon. May mga madre de agua, talbos ng lubi-lubi o nyug-nyugan, at itong mga carabao grass. Malaya naman silang makakatuka dito. Yun lang nga lang, nirestrict ko na yung kanilang kulungan kasi kalipas na 3 buwan ay halos ubusin ng galang aso yung aking mga manok dito. Kaya supposed to be marami na to aabot na mahigit kumulang 100 na layers. May 4 na rooster. Pero kumunti. Ito mga panibagong batch na to Kaya yung sinundan nito ay halos ubusin ng galang aso. Mga 3 galang aso yung pumunta dito. At pinagkakagat yung aking mga manok. Kaya nagdesisyon ako na bumili na ng cyclone wire tulad nito. Maliban sa fishnet. Yung fishnet, hindi ganong protected yung mga manok dahil sa madaling ngat-ngatin ng aso. So kapag nakabutas na yung aso, tendency papasok. At yung una pakay ng aso ay feeds. Pero may mga aso na galit sa manok, kaya pati yung manok pinagkakagat. Kaya nagdesisyon ako na bumili ng cyclone wire para yung aso ay hindi basta-basta makakapasok. At nung naglagay ako ng cyclone wire, naalarma na yung mga tao dito na halos ubusin yung manok ng aso nila. Kaya pinaghuhuli din nila yung kanilang aso, nilagyan ng kadena. Yun din nung paglagay ko ng cyclone wire. Yan. Kaya kailangan talaga sa mga free range chicken, consider niyo yung mga kapitbahay, yung mga karatig lote, dahil baka meron silang mga aso na galit sa manok, uubusin yung mga manok nyo. Importanteng consideration yun sa pag-aalaga ng mga manok. Kaya nga yung aking mga manok, may deck. Meron silang tapakan, meron silang platform para kapag halimbawa may mga predators dyan sa baba, dyan sa lupa, meron silang maaakyatan tulad yan. Lahat ng kulungan ng manok ko mayroong platform o may deck. Yan, lahat yan, pati yung sa unahan, lahat yun meron. Yan. Tsaka isa pang reason kung bakit may deck yung aking mga kulungan ng manok, kasi kapag tag-ulan hindi gaanong napuputikan yung kanilang mga paa. Isa rin to sa disadvantage kapag yung kulungan ng manok natin ay naka-fix. Hindi tulad ng mga trailer type na mga kulungan ng manok na kapag medyo napapanit na yung mga damo, hahatakin mo lang doon sa parte na sa pasture na hindi gaanong nadidisturbo pa o kaya malago pa yung mga damo. Doon naman sila tutuka. Ang hindi maganda dito sa aking location kasi rolling ground. Naka-inclined. So kapag naglagay ako noon, medyo mahihirapan ako paakyat. Pababa, walang problema. Yung paakyat, medyo problema yon. Pero dahil sa may gulong, pwede naman sigurong gawin dito. Yun nga lang, hindi ganun ka-convenient. At dagdag trabaho din kapag pahatak-hatak. Although, pwede ko naman gawin. Kailangan ko lang na maglagay ng ganong klaseng struktura doon sa medyo patag na lugar dito sa uphill. Yan. Doon sa lugar na yon, mayroong patag na lugar. Doon ako maglalagay ng ganong klaseng kulungan ng manok para kapag medyo napapanit na tulad yan, hatakin ko lang at makakatuka ulit yung mga manok ng mga sariwang damo ng dahon ng damo. Ayan. May nagtatanong kung ano daw ang uri ng manok na inaalagaan ko, kung heritage ba. Opo, heritage po. Pero itong sa akin ay hindi nakasunod dun sa breeding pattern or program. Ito sa akin ay napag-crossbreed ko yung dominant black at saka decaf brown. Kapag
Rhode Island Red at saka Deca Brown, lalabas ganon. Yan, makikita nyo may mga balahibo na may pinagkahawig doon sa Deca Brown na hen. Pero kapag yung Deca Brown ay na-crossbreed doon sa dominant black, lumalabas ay mga tulad nun, may mga puti. Yan o. Yan. Yun ang genetic mystery ng mga manok. Yan. Ayan o. Deca Brown sa Rhode Island Red. Ito naman na itim is dominant black sa Black Astrolope. Yan. Maganda yung hubog ng pangangatawan ng mga manok na to sa pangingitlog. At nasubukan ko na yan sa nakalipas na 6 na buwan na pag-aalaga ko ng manok. Sagana talaga akong mangitlog. Tingnan nyo yung nakolekta ko ngayon ng itlog. Ito yung aking collected na mga itlog. Galing na to sa dominant black at sa Deca Brown. Yung mga medyo maliliit ay galing doon sa second batch ko. Yung first batch kasi yung mga pinagkakagat ng mga aso. Yung second batch doon ako nakakapagpa-itlog na ngayon ng panibago. Yung mga medyo maliliit pa galing doon. Yung itong mga medyo malalaki na, ito mga tulad nito, galing to sa Deca Brown, yung original ko pang mga breeders. Ayan. So nakakolekta tayo ng 2 tray plus 1, 2, 3, 4, 5. 5 na extra. So 30, 60, 65. Yan. So hindi na masama, di ba? At pipili ako dito ng ilalagay ko sa incubator. Okay, change spot tayo. Galing dun sa mga manok, ay igagala ako kayo dito sa aking mga ginagawang mga maintenance ngayon. Dahil kalipas ng 1 taon at kalahati, exactly from July 2022 to December 2023. Exactly 1 year and a half, ito na ang progress ng aking bagong farm. Kung mapapansin nyo na, punong-puno na siya ng halaman. At mayroon tayong ginagawang mga regular maintenance para, siyempre, maganda yung paligid. Okay. So, itong halaman na to ay yung kalamansi na galing dun sa aking unang pagmamarkot. About 8 months ago. So, mababa lang siya, no? Around 2.5 feet pa lang. Pero, mayabong na yung mga sanga. Siyempre, expected na yun kasi galing sa markot, di ba? So, pag markot ay yung pinapaugatan yung sanga. And then kapag mga around 1.5 months na, puputulin mo yun doon sa mother plant and then ita-transplant. At yung mga tumubo ng mga ugat ay dadami, kakalat, at magbibigay ng sigla sa panibagong halaman. Tulad niyan. So, approximately 70 pieces to ng mga na-market ko about 8 months ago na nai-interval ko dito sa mga papaya. Yan. Itong variety naman pala ng papaya is Red Lady. Second propagation ko na to, second planting. Galing sa F1 kaya ito ay magiging F2 na. Kaya kung mapapansin nyo, medyo siksik yung bunga ng ilan, pero yung ilan naman ay mang ilan-ilan lang ang bunga. Pero hindi na masama. Ito yung native, native itong papaya. Napasama doon sa buto ng mga Red Lady. Ayan. Ito nga, naubusan siya ng bunga, nagkaroon ng fruit lagging. Ayan. So, originally, itong lugar na ito, tinamnan ko ng sili at saka talong. Pero, nung nag-deteriorate na yung halaman, ay pinalitan ko na ng, nilagyan ko na ng mga papaya at saka kalamansi. Then, tangla din doon sa unahan. Ayan. For the past 5 months, grabe yung pag-ulan, kaya punong-puno ito ng mga damo, lalo na yung gugon. Natural na sa bundok talaga yung makapal yung gugon, tulad yan, tingnan nyo. Ayan. Nag-grass cutter lang ako, kaya lumutang ulit yung mga pinakang tanim. Pero grabe yung kapal ng gugon dito. Halos hindi mo na mapansin yung mga tanglad. Yan, pero marami na, na lemongrass na yan. Napakarami na yan. Yan. So, magta-transplant pa tayo kasi kapag hindi natin nagawa yon ay unti-unting mabubulok yung mga puno ng tanglad. Ganun talaga yung lifespan ng tanglad. Kapag kumumpul na siya ng husto, hindi mo transplant, kusaya na magbubulok.
Tingnan yung mga papaya ko dito. Dito sa gawing to ay ang gaganda ng mga bunga. Yan. At yung ating sili, kalamansi ay magaganda na rin. Kung sa palagay nyo ay ang kalamansi will take about a year or more bago ka makapag-harvest, sa market hindi eh. Actually yung budded ganun din, pero ang programa ko sa budded ay hindi ko muna pinapabunga. Pinapasanga ko muna. Pero sa marketed, kahit pinapasanga mo siya ay nag-iiwan pa rin siya ng bunga. Kaya nakakapitas tayo ng mga ilan-ilan habang nagpapalago ng halaman. Tulad niyan, oh. Yan. Ito yung ating mga papaya, oh. Hitik sa bunga. Yan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na kapag kumuha ka ng buto dun sa pinahinog na bunga ay hindi mamumunga, mali po. Mamumunga pa rin. Depende na yan sa pag-aalaga. Although, batay sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ng mga agriculturist, dapat daw ay F1. Kaya mahirap tansyahin o hulaan kung alin ba yung F1 sa market. Yung sa mga agri-supply, di natin alam. Mga nire-repack nilang mga buto. Di tayo nakakasiguro kung F1 talaga. Ayan. Tingnan yung kalamansi. Oh. Mabulas na. So ito yung original na kalagayan ng ating ground. Itong field na to. Nung hindi ko pa nag-grass cutter. Hindi ko pa natapos. Kaya tingnan nyo. Napakakapal ng damo. Lalo na yung mga gugon. Doon sa parting yon ay in-spray ko ng herbicide. Namula lang pero hindi tuluyang namatay. So i-grass cutter ko rin yon para makabuelo, no? Makalago na yung mga halaman. Kasi may mga kalamansi din sa gawing yan. At saka may guyabano. Ayan. So ito na yung progress ng ating halaman dito sa gawing to. Punta tayo na sa baba. Patuloy tayo nagpaparami nitong mga saging na senyorita at saka latundan. Kasi dito sa aming lugar, dito sa Legazpi City, lalo na dito sa mountainous area, ang pangkaraniwan na tinatanim talaga na very practical ay yung mga saging. Saging saba, latundan, senyorita, tulad niyan may bunga. Ito pala ay pili, oh. Ginapangan na siya ng damo, cover crop. Pero malusog yung pili. Ito ay galing sa buto. Ako na nagpatubo nito dito eh. Galing to sa first picking namin. Kinuha ko yung ilang magagandang bunga. Pinatubo ko at nakapagpatubo ako ng mga 5 nito. At dalawa ba? Oo, dalawa. Dalawa yung rootstock niya. Yan. And then later on susubukan kong pagdikitin yung puno nito. And then puputulin ko yung isa para dalawa yung rootstock sa iisang puno. Yan. Ito yung mga nakikita ko dun sa mga ibang mga agri-vloggers natin ng mga kaibigan eh. Dun sa mga langka na marami yung rootstock, 3, 4, gano'n. Para mas maganda daw yung bunga kasi marami yung puno na sumisip-sip ng nutrients at sinusupply dun sa pinakang mga sanga. Ito yung senyorita, oh. Napakababa. 1, 2, 3 feet lang makakapitas ka ng bunga. Kaya kung halimbawa may mga pamangkin kayong mamamasyal, kapag nahinog yung bunga kayang-kaya nilang abutin kasi napakababa. Yan ang senyorita. Ang senyorita kapag nahihinog na ay kahit verde pa, matamis na siya at hindi yung mapakla, hindi mapakla. Pero pag nahinog na ay kusang nalalaglag yung bunga. Kaya dito sa amin tinatawag din tong rakadag. Rakadag ibig sabihin natatanggal na kusa sa buwig. Yan. Okay, so dito ayan, may mga latundan. Nakunan ko na ito ng bunga. Kaya meron ng mga shoots na pwedeng i-transplant. Dito naman may kakalamansi ulit. Yan. Ito naman ay saging na bunguran. Yung ginagawang banana cake. Yan, napakababa din, oh. Almost parehas ng senyorita. About 3 feet din from the ground. Yan, oh, napakababa. Yan. Ito senyorita pa rin. Yan. Na senyorita hindi ganong mararami yung bunga. Ganyan lang, maliliit. Kapag nasa second shoot na.
Yan, kaya pag itong mga maliliit, kapag na-transplant natin yan, lalaki yan, at magpuproduce ng mas malalaking mga bunga. Although kaya nga tinawag na senyorita, kasi maliliit. Ayan, so dito mga latundan, nakapag-harvest na rin ako dito ng isang araw ng 3 buwig, ng sabay-sabay. Pero mayroon pang natira, yan o. Yung mga tips ni AgriTV doon sa pagtanim ng lakatan, salamat sa iyo kaibigan kasi nakakatulong yung mga instruction mong binibigay sa yung videos at i-apply ko rin dito sa aking taniman. Although yung aking pagtatanim ng saging dito ay hindi nakatuon sa isang variety. Meron akong senyorita, latundan, may saba, itong malalaki na to, saba, at saka may lakatan din. Mayroon pang isang tinatawag na prininsipe. Yung prininsipe ay mas malalaki. Kung may senyorita, may prininsipe din. Okay, so dito sa gawing to, nakapag-grass cutter na ako kahapon. Dito may mga kalamansi pa rin. And then yung mga, ano tawag dito? Kalimutan ko, mamaya balikan ko yan. Nag-mental block si Kuya ko eh. Okay, ito yung lakatan. Yan, Yan. Mas maganda yung lakatan sa open field, yung walang gaanong kaagaw. Lalong-lalo na kung hindi natatakpan ng ibang halaman. Mas maganda yung tubo, tulad sa nakikita ko sa mga video ng ilang mga agri-farmers, agri-vloggers, shall I say. Magaganda yung mga lakatan nila, pero dito sa akin yung lakatan ay naka-alternate sa nyugan at iba pang halaman tulad nitong kakao. Kaya hindi ko pa alam kung ano magiging resulta nito, pero for sure nilalagyan ko ng pataba para maging malusog yan mga lakatan yan. At inaasahan ko na ito'y mamunga. Medyo matagal na rin to. Naka-harvest na ako nung alternate doon na kamuting kahoy, so approximately 8 months na rin to. At si AgriTV, yung mga ganitong sinasabi niya, mga dinidelete na dahon, yung nakita ko sa kanya, dinidelete kasi mayroong virus, sakit yung halaman, yung mga dahon. Akala ko yung virus nakalipat lang ng personal o kaya ng direkta. Yung pala kahit sa internet nakakalipat din. Tingnan nyo yung mga dahon. Yan. So kinakailangang isprayin ng fungicide, pero hindi ko to na-i-spray pa so far. Wala pa. Yan. Pero malusog malusog yung puno. Diba? Yan. So ito na yung kalagayan ng aking mga pananim. Walang katapusan talaga yung maintenance. Kung ang purpose mo talaga ng pag-agrikultura ay pera, wala kang kikitain sa ganitong mga activities. Ako hands-on dito, hindi lahat ng trabaho ay binabayad ko. Tulad ngayon, naubusan tayo ng budget, so wala akong pang sahod sa aking mga manggagawa. So ginagawa ko yung maintenance na mag-isa. Mula dun sa mga manok, sa mga halaman, yung pagdadamo, paglagay ng pataba, pag-i-spray. Yung pag-i-spray nga, hindi ko na gaano ginagawa kasi, di ba, chemicals eh. Okay, so tingnan nyo, medyo masukal dito, madamo. Pero kapag nag-grass cutter, ito na yung kalagayan. Kapag nadamuhan, dito sa unahan, malinis. Ito, manual lang na ginawa ko, ginapas ko lang yung mga damo. Kaya, yung mga malalagong mga damo ay wala na, tulad nito. Dito, nawala na yung mga malalagong damo, kaya kitang-kita na yung halaman. Pero dadaanan ko pa yun ng grass cutter kasi dapat masagad yung mga gumagapang na damo sa lupa. Ayan. At saka makapagsabog ulit ako ng pataba. Ayan. So kapag malawak yung lupa, punong-puno ng halaman, ang maintenance din ay komplikado. Napakaraming dapat na gawin. Kaya sabi ko nga, kung mag-agrikultura kayo sa ganitong paraan, huwag kayong aasa ng maraming pera na papasok sa inyong bulsa. Kasi hindi pa ito yung season, yung panahon para kumita. Marami pang trabaho ang dapat mong gawin. Pero kapag tulad niyan kakao, di ba? Kalipas ng isang taon, mamumunga na yan. Doon na tayo magsisimula ng income. Ayan dito, masukal. Kasi hindi pa nabubunot yung mga kamuting kahoy. Pero doon sa unahan, nabunot na yung kamuting kahoy, dahilan kung bakit yung mga lakatan ay sumigla na. Tulad niyan, Ayan, ito yung mga lakatan na nakasingit or nakapagitan
sa rambutan. May mga rambutan din ako. Okay, purposely yung kamuting kahoy ay para ma-minimize ko yung paglago ng mga damo. Kasi siyempre kapag shaded, yung damo ay numinipis. Yun nga lang, pati yung sadya natin na halaman ay natatabunan din kaya hindi gaanong lumalago. Importante, hindi siya gaanong napipirwisyo ng mga damo. Ayan. So dito, nabunot na yung mga kamuting kahoy. Malalaki yung lamang ugat. Yan na yung mga puno. Dahilan kung bakit nabuksan na yung area para sa ating mga tanim. Na mas importante, ayan, gumagapang na yung damo, paakyat sa ating rambutan. Ito yung rambutan na nabansot dahil natakpan ng kamuting kahoy. Ayan. At ito rin yung mga rambutan. Lakatan. Okay, ngayon yung puno ng kamuting kahoy, lalaki oh. Ayan, nakaani dito ng 200 kilos. Dito lang sa maliit na bahagi ng lupa na to. Mga 20 square meters lang. Okay, dito makapal na rin yung damo. Dati ang linis-linis dito. Pinamanual weed ko to. Pinahawanan ko sa aking dalawang manggagawa. Pero after 3 months, nako, yan na naman yung aking rambutan. Napapaligiran na naman ng mga makakapal na damo. Yan. Dito yung kamuting kahoy, bahagyang natumba. May lamang ugat na dahil sa kapal ng dahon. At siyempre kapag umuulan, bumibigat siya. Konting tulak ng hangin, yun, tumba. So makapal na yung mga damo sa mga pinya. Rambutan, napapaligiran ng damo. Ayan, umaambon ng konti. Ayan, may kalamansi. Ito yung tinatawag na compact gardening. At ito yung gardening na hindi lang nakafocus sa mga gulay, kundi maging sa mga long-term crops. Yan, yung ang pinya, malulusog, pero ang kakapal na rin ng mga damo. Yan, yung kagandahan sa pinya kasi hindi siya sensitive sa damo. Yan, ito na nakapagpitas na tayo dito ng mga bunga. Ito ay Del Monte variety. Yung Hawaii. Okay. Doon sa gawin yun sa baba ay Formosa. Yan, malapit na rin yan mamunga. Okay, so tingnan nyo, ito na yung ating rambutan na 1 taon at 4 na buwan. Yan, napakalago na ng sanga. Okay. Maghihintay lang tayo ng mga 1 taon at kalahati at definitely ang ating orchard project ay magiging makabuluhan. Pero sa ngayon, sipag at tiyaga pang kailangan. Okay, so ito sa kalamansi, itong ganitong sanga ay inaalis. Kasi, yan, hindi ito magpuproduce ng bunga kaagad. Matagal to. At sisipsipin yan yung sustansya na supposed to be ay mapupunta dito sa mga sanga na malapit ng mamunga. Okay, so dito nakapag-grass cutter tayo kahapon. Kaya lumabas yung mga halaman. Ayan. Grabe talaga, no? Sipag at tiyaga talaga. Minsan sinusubok tayo ng pagod. Dahilan kung bakit minsan bumibigat yung aking kalooban. Lalo na doon sa mga araw na wala tayong kita. Pero yung tinatawag na long-term investment sa business, mayroong short-term, mayroong long-term. Itong uri ng paghahalaman ay long-term. Ayan. Sa gulay, short-term. Pero tumigil muna ako sa gulay dahil sa dami ng gawain. At saka yung mga halaman na itinanim tulad dito ay mga lumalago na. Kaya hindi na rin gaano kailangan ng maraming magagawa sa maintenance. Sa gulay, daming gawain. Pero yung purpose naman ng mga gulay ay para makapag-generate tayo ng income na pambayad sa ating mga tauhan. Hindi ko sila regular na tauhan, mga on-call lang sila. Pero kapag nagawa na natin itong negosyo ay definitely kukuha tayo ng mga regular na mga manggagawa. Ayan. Okay, docs, punta tayo dun sa pinatanim kong kamuting kahoy. Maganda talaga kapag malinis yung lawn, di ba? Ayan. Habang papunta tayo dun sa baba sa mga kamuting kahoy ay malinis yung daanan. Sabi ng mga karatig lote pero halos 500 meter kalating hektarya yung pagitan ng mga bahay dito. Sabi nila ay meron daw silang na ispatan na ahas na nag-cross. Kasi yan may
may daanan papunta dun sa baba. May ahas daw silang naspatan dyan. Anyway, sabi ko, anong klaseng ahas? Cobra daw. Ala, sige, ingat kayo. Ito na yung kamuting kahoy na tinanim about a month ago. Napakabilis. Pagkatapos na mag-harvest ng kalabasa, tinamnan ko ng kamuting kahoy. After ng kamuting kahoy, sabay kong tinanim yung kamuting kahoy at saka kalabasa. Pero ano nangyari sa kalabasa? Nawala. Ayan yung kalabasa. May bunga. Yan. Pero kapag hindi ko ito na-spray, kakainin lang ito ng insekto. Ang bilis lumago ng kamuting kahoy. Ang advantage ng kamuting kahoy talaga is cover crop siya. Halimbawa, may kalamansi. Tamnan mo ng kamuting kahoy sa paligid, and then habang lumalago, puputulin mo yung mga kapaligid ng mga dahon. Magsisilbi siyang green manure. Green manure sa mga long term crops. Kaya walang problema sa akin yung mga ganyan. Halimbawa, yan. Yan, puputulin lang. Magiging green manure yan. Yung takunan ko, hindi ko pa na-i-spray. Yan, may kalamansi. Yung kalamansi hindi gaanong malusog, pero parte ng maintenance. Halimbawa yan, may mga kamuting kahoy sa tabi. Puputulin mo yung dahon. Yan, magsisilbi na siyang pataba. Okay. So, medyo malawak ang ating kamuting kahoy. Mayroong mga iaani pa doon. May mga i-harvest pa. Tatangkad. Yan. Yan. Tatangkad. Dito, yung mga bago. Okay, punta tayo sa baba. Ano nangyari sa aking kalabasa? Ayan, medyo malusog yung kalabasa. Ginapangan yung kalamansi. Tingnan nyo, maintenance, ano? Kailangan talaga ayusin mo. Yan, tanggal na yung bunga. Na-pollinate siya, pero kinain ng fruit fly. Yan. So, kinakailangan yung kalamansi ay wag gagapangan nitong kalabasa dahil yan, hindi siya makakalago ng maayos. Okay, docs. Kapal ng ating mga kamuting kahoy. Yung nyog. Maraming bunga pero mababa pa. Yan. Dito ay nakapag hawan ako ng konti. Ngayon bilis talagang tumubo yung mga damo kapag ulan ng ulan. Siyempre, malaking bagay din yun sa ating mga halaman. Ayan. So, kahit partially shaded, tinamnan ko ng kamuting kahoy. Kasi siyempre, multipurpose. Pwedeng kunan ng panggulay ng ating mga kapitbahay, mga tao sa community. Nanghihingi sila sa akin dito ng gulay ng talbos ng kamuting kahoy. So, hinahayaan ko lang sila mamitas dyan. So, nakakatulong tayo. At, animal feeds. Yan pwede na siyang i-harvest. Tangkad ng mga kamuting kahoy na to. Animal feeds, mahal yung commercial feeds. Gagawa tayo ng pakain sa ating mga alagang manok. Yung baboy pala hindi ko pa pinagpatuloy dahil sa medyo na-discourage ako dun sa presyo ng bilihan. Ngayong December medyo mataas, 140 per kilo. Pero kailan kaya babalik yun sa 180 to 200? Yung presyo ng fish di naman nagbago eh. Wala namang pinagkaiba noong kalipas na ilang taon. Ganun pa rin yung presyo ng feeds. Bumagsak yung presyo ng live weight ng baboy. Siyempre, hindi naman pwedeng palugi. Kikita ka. Pero kailangan mag-alaga ka ng marami. Okay, tingnan. Ito yung pinatanim ko pa lang na kamuting kahoy about 3 weeks ago. Wala pang 1 buwan. Pero grabe. Iba talaga pag naglagay ka ng chicken dung o dumi ng manok. Yan grabe berdeng-berde yung mga dahon. Kahit yung mga dati ng tanim na matatangkad parang naging bagong tanim ulit. Grabe talaga ang epekto ng organic sa pananim kapag nilagay mo sa lupa prior sa pagtatanim. Tingnan nyo, i-compare nyo dito medyo yellowish. Maliban na tinatamaan siya ng init ng araw. Pero tingnan mo pinakaiba Ito yung unang tanim na hindi nilagyan ng maraming dumi ng manok. Samantalang ito green na green. Napakaganda ng kulay. Halos wala kang makitang mga nanuno yung dahon. Green na green ang kamuting kahoy na to. Mayroon akong alternate na kalabasa, yan sa baba. Yan. Dito sa tingin ko malulugi ako. Kasi yung nabili kong 200 grams na buto ng
Gracia variety ng kalabasa. Dito ko tinanim. Ito approximately mga 1,000 square meters. Pero pinagtutuka ng manok. May mga galang manok dito, kaya yun, tinuka yung mga tumutubo na kalabasa. Ang natira ay iilan na lang, you know. Yan. Alternate sana yan dyan sa kamuting kahoy. Although, siyempre hindi tayo masisiro niyan kasi diba, may mga lumalago pa. Oh. Wala na tong spray. Sana hindi ubusin itong mga yellow beetles na to. Yan. Pero yung kamuting kahoy naman, napakaganda mga kaibigan. Okay. Diba? Alright. So, medyo natatagalan tayo sa vlogging na to, pero minsan lang. Ang tagal kong nakapagpahinga eh. Nakapagpahinga sa pagbablog dahil sa daming gawain dito sa aking farm. Daming mga project. Nagpabakod ako. Ginamitan ng mga konkretong poste. At ito, tinamnan to ng kalabasa. Tapos nilagyan ko ng kamuting kahoy. Yung kalabasa nawala na, kamuting kahoy naman. Yan. Kumakapal na rin yung damo, pero walang problema sa kamuting kahoy yung damo. Dito malinis pa rin, no? Yan. Pero tingnan nyo yung kamuting kahoy kapal. Talking about the fencing, medyo malawak nga, 3 hectares, di ba? Ito yung pinabakuran ko, yan, oh. Kikita nyo yung mga poste, konkretong poste. One side pa lang, gumastos na ako ng labor and materials, 50,000 siguro. Grabe, oh. Malaking pera talaga yung pagpapabakod. Dito nga, nalagyan ko na lang ng isang barbed wire at saka mga poste na kahoy para kahit pa paano ay nakahilera na yung barbed wire dito sa ating boundary. Pero doon sa unahan, lahat yun may concrete post. Sa 22 post pa lang. 22 post. Ito yung plano kong lagyan ng kulungan ng hayop. Napatamnan ko ng kalamansi, pero ililipat ko rin to. Kasi ito gagawin kong kulungan ng baka. Itong mga around 2,000 square meters na to, o 3,000 square meters. Yan, gagawin ko tong kulungan ng baka. Yan. Sa susunod, mag-i-invest na tayo sa livestock. Maliban sa manok, siyempre integrated farming, dapat meron tayong ibang hayop. So dito baka, siguro mga 2 baka, and then kambing, mga 4 sigurong kambing. Kukulong ko dito, lagyan ko rin ng barbed wire, and then lalagyan ng barn, yung hindi kulungan kundi yung silungan ng baka, para kapag tag-ulan mayroong masisilungan at mayroong makukublian yung ating alaga. Okay, so ito yung tinamnan dati ng kalabasa din, pero pinaspray ko yung damo at nang namatay na yung damo, papalagyan ko ng kalamansi, lilipat ko yan. Gagawin ko na itong kulungan ng baka. Yan o. So, paano yung mga kamuting kahoy? Siyempre, after kamuting kahoy, hayop na yung ilalagay ko. May mga konting nyog, sacrificial na yan. Tignan nyo, grabing damo. Pero yung bunga, yung papaya ay may bunga. Yan o. Ayan, di ba? So may plastic mulch. Pero kapag grabe talaga yung damo. Kaya kapag may hayop tayo, walang problema sa pakain. Kasi ang bilis na tumubo. Tulad yan, in-spray. Namatay yung damo. May mga nabubuhay na maliliit. Nako, after 3 weeks, makapal na naman ang damo dyan. Kaya kapag mayroon tayong baka, wala tayong problema sa pakain. Dito, tingnan nyo. Tinamnan ko ng kalabasa. Grabe na yung damo. So yan, may mga lansones at saka kakao. Then may papaya. Yan ang una kong lilinisan. Grass cutter. At meron akong biniling mulching, tawag doon. Kita ko sa internet. Ayan, mulching mesh. Ilalagay dyan sa paligid para yung damo ay hindi tutubo at hindi gagapang dyan sa ating mga tanim. Ayan, napakakapal ng damo. Yun, maganda sana kung mayroon tayong alaga. Pero yun nga lang, kapag pinastulan mo to, pati yung ating mga papaya, lansones, lansones, ayan, masasalanta. Okay. Doon tayo sa gawing may mga saging. Yan. Dito naman ay yung aking mga pinatanim na saging na latundan at saka senyorita. Binili ko pa ng 10 pesos per puno. Malapit lang dito sa aking lugar.
After 5 months, ayan na po siya, oh. Namumunga na. Ang bilis, di ba? Ayan, may bunga na, oh. Yan. Kaya malaking bagay talaga kapag nagtanim tayo ng yung tinatawag namin sa dito na liso-liso. Kapag saging, saging lang. Kapag kalamansi, kalamansi lang. Yung nyog, walang problema, pwedeng tamnan sa pagitan. Ito yung ating sagingan na senyorita at sa kalatundan. Yan. Sa ganitong klaseng mga variety ng saging, walang problemang gaano sa maintenance kasi maliliit lang itong mga puno, maliliit lang, oh. Di ba? Lampas tao lang. At saka kung mamunga, mababa. Kaya marami na ang namumunga. Kaya biyaya na to para sa atin. Yan, oh. May mga bunga na, bawas ng dahon. Yan. Okay, ito ay senyorita. Yan, yan, may bunga, oh. Senyorita, senyorita. Yan. Ilan ba to? 100 pieces. Tapos padagdag pa ako ng another 50. So 150 pieces o puno ng saging. Pero syempre magmumultiply na yan kasi may mga subwal na. Yan. Pag mga ganito na, pwede nang i-transplant. Ito. Yun. So makakapagparami tayo at mapupuno ko na to. Approximately mga 500 na puno ng saging. Additional. Yan. Alright. Okay, so mga kaibigan, pasensya na, ha. Ako'y humingi ng paumanhin dahil sa matagal ako hindi nakapag-upload sa dami ng gawain. But so far so good. Marami tayong ginagawa dito sa farm. Hope you are inspired to watch this video. Although medyo matagal, mahaba. At sana ay naka-inspire din sa inyo kung ano yung mga pinagkakaabalahan sa larangan ng agrikultura. Idagdag ko pa itong kulungan ko ng manok, oh. Itong kulungan ng baboy. Kulungan ng baboy, supposed to be. Sabi ko, sayang ng space. Pwede pa naman siyang lagyan ng baboy dito. Lalagyan ko pa ng mga harang-harang dito sa parting to. Harang-harang. Ayan, yung dumi ng manok, andyan. May plastic. Tapos pag nandyan, huhugasan lang yan ng tubig. Dadaloy palabas. Ito yung kulungan ng manok sa taas. Nandito ko ay mga native chicken. Tingnan natin yung manok. Yan, oh. Andun sila. Ito kasi masyadong magala. At baka mahalo sa ibang mga manok at hindi na makauwi sa akin. Kaya nagdesisyon ako na paggawan dito ng kulungan. Yan. At after nito, lalagyan ko nitong 45 days. Yan lang yung dumi ng manok. Pag hinugasan, pupunta doon sa labas. Ayan, so malinis pa rin dito sa area na may kulungan ng baboy. Yan, oh. Okay, docs. So may mga innovation tayong ginagawa na very down to earth, very simple, but practical. Yan, yung ating kulungan ng manok. Hindi ganun ka-presentable, but practical. Mayroon tayong, citronella. Citronella. Yan. Namumulaklak pala yung citronella na parang bulaklak ng yung tambo, yung ginagang walis tambo. Yan. So ito na mga kaibigan ang kalagayan ng aking farm or garden sa ngayon. Yan na, yung sinasabing nakikita na yung resulta ng ating mga pagpapagal. At by the grace of God, papalakasin yung aking loob at determinasyon para ma-reach ko, maabot ko yung goal na maging learning site for agriculture itong aking farm, at the same time maging pasyalan. Alright, God bless you all. Thank you very much for watching. Bye-bye.